So ito nga mga kabayan, meron po tayo isang kababayan na nagbahagi ng kanyang karanasan na hinarang daw po siya sa NAIA at hindi po siya nakaalis pabalik ng ibang bansa kahit po siya po ay balik manggagawa at meron din siyang OEC mga kabayan. Bakit kaya? Bakit kaya siya na-hold at na-upload sa airport? Ano bang kadahilanan nito mga kabayan? Dahil daw po, sabi ng isang officer, ay wala daw po siyang verified contract. Kaya watch niyo po mga kabayan at magbibigay po tayo ng reaksyon at paglilinaw rito at maging paalala ito sa ating mga kapwa OFW na nauuwi sa bansang Pilipinas at babalik muli sa ibang bansa sa dati niyang employer mga kabayan. Kaya watch po natin ang video nito. Kung may ticket ka pabalik sa amo mo at wala kang hawak na bagong kontrata, huwag ka nang pumunta sa airport dahil panigurado magka-problema ka at magkaroon ka ng record. Ito na, kung babalik kayo sa dati nyong amo, dapat dito pa lang naka-verified contract na kayo para pagdating sa Pilipinas at pagbalik mo dito ay hindi ka na mahihirapan. Sabi ko sa upload ko na kung wala kayong bagong kontrata at may ticket kayo pabalik, huwag na lang pumunta sa airport. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka talaga ang verified contract. Kasi kahit may ticket ka pa at wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Hahanapin talaga sa iyo. Ewan ko sa kay dito may dito sa akin. Mercedita. Bakit ako umuwi ako na walang bagong kontrata? Babalik din ako. Wala namang problema. Yung malapit na ako babalik. Maria, sabi niya, yung malapit na ako babalik. Doon pinasa nila o pinasa. Hindi talaga nung time ng araw na tapos na lang yung araw parang ganun oras na na flight mo. Wala pa din. Kahit nung nasa pa lang ako Butuan, sinabi ko na ipasa mo na kung mayroon. Sabi niya, hindi na daw kailangan. Yun din ang sabi niya sa akin. Yung dito. Tapos mayroon pa ditong isa na sabi, babalik na ako, no need talaga contract at re-entry. Sabi niya ganun. Ewan. Di ka din bilhan ng ticket pabalik kung di ka nila bigyan ng yun. Hindi binilhan ako. Mayroon. Back and forth. Tsaka mayroon pang isa dito na sabi, no probs naman. Basta bakasyon ka lang. Same employer. Same employer lang din ako. Tapos, basta may OEC ka lang. Subok ko na yan. Hindi ko alam yan. Basta sa akin, wala talaga. Hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract. Ewan ko lang sa iyo iba kung bakit sila nakaalis, hindi ko lang alam. Mayroon pa dito si Chris, ba't ako nakabalik? Hindi ko alam ako lang yata hindi, mayroon din akong pamangkin, mayroon din siyang pabalik na ticket, tapos na yun lang naman. Tapos nung pagdating na sa kahit may OEC pa siya, hindi siya nakaalis. Kaya sa mga dyan, nag-online na ganun, huwag na lang. Mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha, dahil pagdating sa tapos wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Yun yung ang katotohanan. Ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis, basta sa akin wala. Tapos nung nasa Manila ako, naghintay ako ng 1 linggo, ayun, pinasa na sa WhatsApp ko. Tapos yun, nakaalis ako. Pero sinabihan ako na kapag susunod na wala kang kontrata na paalis ka, hindi na ka paalisin. Hindi na kita paalisin. Yun yung sabi. Kaya yun, may record na ako doon. Mga kabayan, required pa ba talaga tayong magpa-verified contract? Kung dati ka namang documented OFW or dati ka nang kapag verified ng kontrata at hawak niyo po ang inyong mga lumang contract verification, kagaya po nito mga kabayan, at babalik din po kayo sa inyong parehong employer at wala naman po kayong pagbabago sa inyong mga sahod or employment information, ang sagot dyan mga kabayan ay hindi na talaga required magpanibagong verified contract. Kung dati na po kayong may Polo verified contract na hawak niyo po ang luma na kontrata at hawak niyo naman ang bagong kontrata ninyo
Base naman sa video ni Kabayan, hindi siya nakaalis dahil hinanapan daw po siya ng immigration officer ng bago niyang kontrata kahit meron siyang OEC. Meron din dito nag-comment na hindi rin siya nakaalis dahil hinapan din daw siya ng kontrata ng immigration officer. Kinumagahan daw siya nakaalis. Sinend sa kanya ng kanyang amo sa kanyang email ang bago niyang kontrata. Ang totoo niyan mga kabayan, hindi naman lahat ng immigration officer ay naghahanap ng panibagong kontrata kung balik manggagawa na po tayo. Basta may hawak po tayong OEC. Pero sinisiguro po ng ibang officer na may bago po kayong hawak na kontrata, dapat talaga ay dala-dala niyo ito lagi. Kapag magbabakasyon po kayo sa Pilipinas, kahit balik manggagawa po tayo at babalik din sa dating employer natin. Dahil oo nga naman mga bayan, for example, dala natin ang lumang contract verification natin at meron po kayong OEC exemption, pero sinisiguro din ng immigration officer na isa kang aktibong OFW. Dapat po magpakita ka ng bago mong kontrata. Babalik ka lang din sa parehong employer ay hindi na talaga kailangan ng Polo Verified Contract. At yan din po ang nilabas ng bagong update ng Migrant Workers Office. Kapag dati ka ng documented OFW o kaya ay dati ka ng nakapag-verified ng kontrata at magbabakasyon at babalik muli sa dati nating employer at walang employment changes, hindi na po talaga required ang bagong Polo Verified Contract. At inuulit ko po mga kabayan, dapat lagi niyong kinukuha ang inyong PAMSBAM account sa inyong agency. Kung galing po kayo sa Manpower Agency, dahil madalas po sila ang gumagawa ng inyong mga PAMSBAM account para doon po kumuha ng OEC ninyo mga kabayan. Ngunit muli po natin itong pinaalala sa inyo na kahit hindi na po required ang panibagong Polo Verified Contract, kung dati na po kayong documented OFW or dati na kayong nakapag-verified contract at babalik po uli kayo sa dati nyong employer, dapat po lagi nyo pong dala ang inyong lumang contract verification at inyong bagong kontrata na just in case na hanapin ito sa NAIA Immigration. 100% kapag dala po natin ang dalawang iyan, hindi po tayo ma-upload mga bayan. Araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan, at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat.
At pero po mga kabayan, para sa mga OFW na gusto magpa-verified contract na bawat pagbakasyon ninyo sa Pilipinas ay wala din naman pong magiging problema mga kabayan. Mas maigi nga kung malapit lang po kayo sa Migrant Workers Office at may time po kayong pumunta. Pero mga kabayan, take note po ito. Ang hindi na po talaga kailangan magpa-verified contract ay yung madalas pong nagbabakasyon. Pero kung 10 years kayong at isang dekadang walang uwian po sa Pilipinas, ay required po talaga kayong magpa-verified contract mga kababayan para ma-update po ang inyong employment status natin mga kababayan. Pero ito mga kabayan, merong mga OFW na required talagang magpa-verified contract kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Ito po ang mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng nag-change employer, change job site, change company name kahit same employer, change position po kayo, nag-change marital status, nalang apelyido sa passport at sa kontrata, at yung mga galing visit visa na naging employment visa sa ibang bansa mga kababayan. Kung isa po kayo dyan sa mga nababanggit ko, ay required po talaga tayong magpa-verified contract mga kababayan sa Polo Office kung saan po kayo bansang nagtatrabaho bago po tayo umuwi sa Pilipinas para makakuha po kayo ng updated OEC sa POEA. Dahil kababayan, kapag hindi po kayo pa-verify contract at meron po kayong changes sa inyong employment, ay posible po na hindi po kayo kakabalik pa sa ibang bansa. Ngunit po mga kababayan, paano naman kung nakauwi na po kayo sa Pilipinas at may employment changes kayo at hindi kayo nakapag-verified contract? Ito po mga kabayan ang pwede nating gagawin. Mga kababayan, Nakauwi na. Nakauwi na sila pero emergency. At saka hindi nakapag-verify ng kontrata kasi emergency. Meron ba bang solusyon dyan? Nasa Pilipinas sila. Meron ba bang solusyon makakuha ng OEC or makapag-verify ng kontrata? Yes. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Sabi mo, emergency, hindi nakadaan sa MWO, pwede silang mag-authorize ng representative. Dito? Yes. Okay. Oo. Within 5 days, bago sila bumalik dito sa UAE, papakita pa rin yung ticket, and then may authorization from the worker, ino-authorize yung kanyang kaibigan, kaopisina, kung sino man. And then magpo-photocopy lang ng Emirates ID. Yung representative na yon, siya ang magdadala ng mga dokumento sa MWO. Tatanggapin namin yon at kukumpleto lahat na ayon, i-stamp namin, magbabayad siya. At ang gagawin ng representative, i-scan yung mga dokumento. Hindi kailangan ng original. Scan. I-scan Pwede. ang dokumento, i-send dun sa worker para pagkuha niya ng OEC sa Pilipinas. Okay. So, meron, maganda kasi meron siya mga kaibigan dito. What if wala talaga siyang kaibigan to ma-i-authorize? Sa Pilipinas lang siya. Meron bang paraan doon sa Pilipinas? Kinakalungkot ko pero ang verification kasi ay ginagawa lang sa worksite sa mga MWO. Ang ginagawa lang na pwede mong kuhanin sa Pilipinas ay OEC pero hindi contract verification. Kasi may nabasa akong tungkol sa may nagpagsabi sa akin, gusto ko lang ma-confirm. Yung nag-execute siya ng undertaking. Ano to? Ayun ay discretion ng discretion nito ng Department of Migrant Workers. May mga pagkakataon na gano'n na pinagbibigyan nila na nag-execute ng undertaking para pagbalik mo dito sa UAE, doon ka magpapa-verify at kailangan i-forward mo sa DMW yung verified contract. Pero ang sa akin, para mas sigurado tayo, kasi baka mamaya hindi kayo qualified for that undertaking, Yun lang. kasi ito ay depende sa DMW, mas maganda through a representative. Delikado. Pag hindi ba approve sa Pilipinas, Yes. hindi ka makakuha ng OEC, hindi ka so yun po mga kabayan, sana po nakakuha po kayo ng idea at aral sa bidyong napanood nyo ngayon.
At para sa mga bago manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas, mga kababayan.